guys, my name is Athena. My name is Bianca Herboda. And my name is Sister Ana Grace Manzano. And I'm Blessed Dolyato. And my name is Amaris A. Anyes. And lastly, my name is Jessie De Los Santos. Welcome back to our podcast. Kumusta naman kayo mga beshi? So, ayun, surviving pa rin kahit sa dami ng mga schoolworks. Pero at least, exciting yung topic natin today. Promise. Oo nga, finally history topic na hindi nakakaantok. Agree, kasi ito yung isa sa pinaka-iconic na labanan sa Philippine history. Okay, ito ba yung kay Magellan at Lapu-Lapu? Yes, the one and only Battle of Mactan. Sobrang interesting to kasi hindi lang basta laban. It's about pride and bravery. Tama, usually si Magellan yung hit sa mga kwento. Pero dito, ibang ending mga besh. True. True. Dito siya natalo. As in, totally defeated siya. Oo nga, no? Spoiler alert, dito rin siya namatay. Pero seryoso, ang ganda talaga ng story na to. Kasi it shows kung gaano katapang sila Lapu-Lapu at ang mga taga-Mactan. So, let's kwentuhan kung paano ba nagsimula ang Battle of Mactan. Alright, so let's set the scene. Ferdinand Magellan, isang Portuguese explorer na naglayag para sa Spain. Dumating sa Pilipinas. Ang mission niya, hanapin ang bagong ruta papunta sa Spice Islands. At syempre, magpalaganap ng Christianismo. At sa una, successful naman siya. Nakipagkaibigan pa siya kay Rahang Humabon ng Sin. At nabinyagan pa si Humabon pati asawan. Pero, hindi lahat sumang-ayon. Sa Mactan Island kasi, may isang dato na hindi nagpapatalo, which is si Lapu-Lapu. Siya yung nagsabi na hindi ako magpapasakop sa mga Kastila. At doon din nagsimula yung gulo. Siyempre, hindi natuwa si Magellan. Dahil gusto niyang ipakita na siya ang may kapangyarihan. So, nag-decide siyang turuan daw ng lesson. Ang lesson, si Lapu-Lapu. Grabe, yung confidence ni Magellan. Akala niya kasi dahil may baril at armor siya, madali lang ang laban. Pero mali siya. Exactly. So, early morning ng April 27, 1521, pumunta si Magellan at mga tao niya, around 60 soldiers sa Mactan. Pero may problema agad. Oo, yung mga barko nila hindi makalapit sa shore kasi puro bato at corals. So, kailangan nilang lumusong sa tubig hanggang hita pa para makarating sa lupa. So, imagine, parang nagmamarcha sila sa tubig, bit-bit yung mabibigat na armor and weapons nila. Tapos, ang bagal nila nun. Tapos, easy target pa. Oo nga, para sila naglalakad na may sign na shoot me please. At habang papalapit sila, nandun na sila Lapu-Lapu at mga mandirigma niya. Around 1,000 warriors, handang-handa for battle. Ang lupit na, kasi simple lang yung weapons nila. Bamboo spears, poles, stones. Pero sobrang galing ng strategy nila. Yup, pero alam nila yung armor ng mga Spaniards, hanggang chest lang yung protection. So, tinarget nila yung binti. Meanwhile, si Magellan at mga tao niya, nagpaputok ng baril at crossbow, pero short range lang. At yung mga kanyon nila, wala ring silbi kasi malayo yung barko. So, basically, lugi talaga sila ng angle. Na-stuck sila sa tubig, tapos useless pa yung weapons. Ay, oo, parang script na talaga yung pagkatalo nila. At eto na nga, natamaan si Magellan ng poisoned arrow sa binti. Aray, pero lumaban pa rin siya, di ba? Oo, nakapatay pa nga siya ng isang warrior. Pero eventually, tinamaan ulit sa braso at binti hanggang bumagsak na siya sa tubig. At doon na siya tinapos ng mga mandirigma nila Lapu-Lapu. So, goodbye, Magellan. Pero interesting to contrary sa mga pelikula, hindi naman talaga sila mag one-and-one on ni Lapu-Lapu. Yes, kasi at that time, matanda na si Lapu-Lapu. Mga 70 years old. Siya yung nag-command, pero hindi na lumaban directly. Pero siya pa rin yung dahilan kung bakit nanalo yung mga taga-Mactan dahil sa leadership niya, nagkaisa sila. Yes, exactly. Kaya nga hanggang ngayon, Lapu-Lapu is remembered as the first Filipino hero dahil siya ay
The one who stood up against foreign colonizers. Ang ganda ng lesson ito, guys, na minsan hindi sa lakas ng armas ang panalo, hindi sa tapang at pagkakaisa. Totoo yan. Kasi kahit ganito pa ka-advance ang kalaban mo, kung buong loob mo at may puso ka para sa bayan, may chance ka man. And dahil dyan, tuwing April 27, ginugunita ang kadaungan sa Mactan. Victory in Mactan Festival. Yes. Celebration talaga ng tapang at pride ng mga Pilipino. Pero wait, curious ako, what if nanalo kaya si Magellan, no? Ano kaya nangyari sa history natin? Siguro mas maaga nagsimula yung kolonisasyon. Baka hindi natin kilala sila Lapu-Lapu ngayon as a hero. Pero buti na lang hindi ganun ang ending. No, kasi yung panalo nila Lapu-Lapu, nagbigay sa mga Pilipino ng sense of pride and identity. Yes, imagine, Magellan traveled halfway around the world tapos dito sa Pilipinas siya natalo. Astig, kaya na end of the world for him. Grabe kayo, pero totoo, this story never gets old kasi it's not just about battle, it's about courage, unity, and leadership. And syempre, reminder na yung tunay na bayani talaga, hindi kailangan ng malaking sandata. Kailangan lang ng puso para sa bayan. Tama. So ayun mga listener, hope you enjoyed today's episode. And don't forget to share this podcast if may natutunan kayo. I-comment din kung anong part ng Battle of Mactan pinaka-favorite nyo. Thanks for listening, guys. Kita ulit sa next episode. Bye! 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 Bye-bye. Bye, y'all! Thank you guys for listening to this episode of Psych Podcast. Hope you guys learn new things and history knowledge, and please watch our next episode and be one of us.